gusto ko po kayong bigyan ng warning sapagkat nagkalat ito ngayon sa social media. Napaka-tricky ng galaw ng dyablo ngayon. Mag-ingat po kayo. Huwag po kayong basta maniniwala sa mga napapanood nyo na kilos ng banal na espiritu, galaw ng banal na espiritu, dahil pagpatong ng kamay sa isang tao ng isay na buwal, nagwala, natumba, no? Nagkikisay, nag-hysterical, sumigaw, humiyaw, papalahaw, no? Nakapag pinatungan siya nung sinasabing spiritual leader, siya makakaramdam ng mga ganong uri ng physical manifestation. Hindi po natin minamak yung ganoong gawain, no? Pero maging maingat po tayo. Hindi po nasusukat na ang Holy Spirit ay kumilo sa buhay mo dahil nung pinatungan ka ng kamay ay nagkikisay ka, nabuwal ka, nagpapalaho ka, nagugulong ka sa simento, no? O kaya ay sumigaw ka ng suubod lakas. Lahat ng yun ay maaaring maranasan mo kapag gumalaw ang banal na espiritu. Pero hindi doon natatapos. Kung iyon ang magiging sukatan natin at yan ang karamihang ipinopront sa mga social media ngayon at sa ganyan lang ay maniniwala ka pero walang magaganap na transformation sa buhay mo, walang magaganap na hatred of sin, walang magaganap na intimacy sa iyo sa Panginoon after mo maranasan yung sinasabing kilos ng Holy Spirit. Hindi po yun totoong kilos ng Holy Spirit. Kapag kayong naranasan mong buwalan, sigawan, kisayan, tumbahan o palahawan ay hindi nag-akay sa iyo na maging malalim ka sa relasyon sa Diyos, maging malalim ang pagiging Panginoon Hesus sa buhay mo, hindi ka lalong nasabik sa salita ng Diyos, hindi ka lalong namuhi sa kasalanan, hindi yung totoong kilos ng Holy Spirit. Hindi bababa ang Holy Spirit para kumisay ka lang, hindi bababa ang Holy Spirit sa buhay mo para lang magpapalaho ka lang, hindi bababa ang Holy Spirit sa'yo para magugulong ka lang sa simento. Kaya bababa ang Holy Spirit sa buhay mo para ikaw ay baguhin ng Diyos, para ka mawian mong kasalanan, para talikuran mong kasalanan at mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos.